Raisa, kailan kayo mag-uusap ni Kim Cho? Shout out, Kim! Okay. Sa mismong episode ng Eat Bulaga, malinaw na nagkaroon ng sandaling tumatak sa mga manonood nang magbitiw ng pahayag si Joey De Leon habang kausap ang batang host na si Riza May Dizon. Walang paligoy-ligoy, walang pa-intro, at walang pagtatago sa tono, isang tuwirang linya na mabilis na napansin ng live audience at kalaunan ay pinutol, inulit, at pinalawak sa social media, ang tanong kung kailan daw sila mag-uusap ni Kim Cho. Ang linyang iyon, bagamat maikli, ay may bigat dahil sa kontekstong kinasasangkutan nito. Sa panahong iyon, sariwa pa sa publiko ang naging kontrobersya matapos ang isang biro na binigkas ni Kim Cho sa kabilang noontime show na It's Showtime, kung saan nadawit ang pangalan ni Riza May matapos tawagin na Lotus Fit. Ang biro, ayon sa maraming netizen, ay hindi raw naging maingat at nagbukas ng diskusyon tungkol sa respeto, edad, at papel ng mga batang personalidad sa telebisyon. Sa Eat Bulaga, hindi tahasang binanggit ni Joey De Leon ang detalye ng nasabing biro. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita, diretso, may bahid ng panunumbat, at may halong pamilyar na biro, ay malinaw na may pinanggagalingang konteksto. Nang itanong niya kay Riza May kung kailan sila mag-uusap ni Kim Cho, hindi ito iniharap bilang tsismis. Inilahad ito bilang isang obserbasyon at paalala na may isyong kailangang harapin, hindi palampasin. Makikita sa reaksyon ni Riza May ang pagiging propesyonal sa kabila ng kanyang murang edad. Hindi siya nagbigay ng detalye, hindi rin siya nagbitiw ng anumang pahayag na maaaring magpalala ng sitwasyon. Sa halip, nanatili siyang kalmado, nakangiti, at umiwas sa anumang sagot na maaaring magamit laban sa kanya o sa sinuman. Ang kilos na ito ang lalong nagpatindi sa diskusyon ng publiko, kung paanong ang isang batang host ay tila mas maingat kaysa sa ilang mas matatandang personalidad sa industriya. Sa panig ni Joey De Leon, ang kanyang pahayag ay agad na binigyang kahulugan ng netizens bilang isang indirect call-out. May mga naniniwalang ito ay depensa para kay Riza May, isang batang lumaki sa Eat Bulaga at itinuturing na bahagi ng pamilya ng programa. Para sa ilan, ito ay paraan ni Joey upang ipakita na may hangganan ang biro, lalo na kung may batang sangkot. Para naman sa iba, nakita nila ito bilang isang tradisyonal na estilo ni Joey, isang patotsyada na hindi kailanman tuwirang nagsasabi ng pangalan ng isyo ngunit malinaw ang tinutukoy. Ang papel ni Riza May sa gitna ng lahat ng ito ay nanatiling tahimik ngunit makapangyarihan. Sa halip na magsalita, ang kanyang presensya sa Eat Bulaga, masigla, propesyonal, at walang bahid ng galit, ay nagsilbing kontrapunto sa ingay ng social media. Marami ang nagsabing ang kanyang kilos ang tunay na aral sa pangyayari, na ang dignidad ay hindi kailangang ipagsigawan. Sa pag-aanalisa sa mismong sandali ng pahayag ni Joey De Leon, mahalagang tandaan ang kanyang mahabang kasaysayan sa telebisyon. Kilala siya sa pagiging prangka, minsan kontrobersyal, ngunit palaging may intensyong magbigay ng punto. Sa pagkakataong ito, ang punto ay malinaw, may mga biro na kailangang pag-isipan, at may mga batang kailangang pangalagaan. Ang simpleng tanong kung kailan sila mag-uusap ay hindi lamang tanong para kay Riza May at Kim Cho, ito ay tanong para sa buong industriya. Hanggang ngayon, ang tanong ay hindi na lamang kung kailan mag-uusap sina Riza May at Kim Cho. Ang mas mahalagang tanong, natuto ba ang industriya sa nangyari? At handa ba itong magbago upang mas maging maingat, lalo na kapag ang tinutukoy ay isang batang minahal at pinalaki ng telebisyon mismo?